Sa mga nakaraang episodes, pinag-usapan natin ang mga masalimuot na epekto ng online pornography mula sa mental at emotional na struggles hanggang sa pagsira ng relasyon at pananampalataya. Ngayon naman, sa pagpapatuloy ng ating talakayan, hindi lang natin bibigyang pansin ang mga negatibong epekto, kundi tatalakayin din natin kung paano natin mapapanatili ang kalinisan ng isipan at puso sa gitna ng digital age na ito. Marami ang nahihirapang umiwas sa pornography dahil ito'y madaling ma-access at tila naging bahagi na ng modernong kultura. Ngunit posible bang manatiling pure sa kabila ng matinding tukso? Ano ang mga praktikal at espiritual na hakbang upang maprotektahan natin ang ating sarili laban sa bitag ng digital impurity? Ito ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw po muli sa lahat ng ating mga kabataan at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako po muli, ang inyong kuyang host, Wilmer Estrito. At sa episode na to ay tatalakayin natin kung paano natin papanatili ang kalinisan ng ating isipan at puso sa kabila ng mga tukso ng pornography sa digital age na to. Muli nating makakasama ang ating guest na si Ma'am Jazel Diaz. Pero bago po natin siya makilala ay panoorin po natin ang video na ito. Si Jazel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpupursue ng kanyang doctorate degree on Intercultural Studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayong matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, maraming salamat po muli, Ma'am Jazel, sa inyong patuloy na pagsama sa atin sa mga makabuluhang discussions natin, no? Meron po ba kayo gustong sabihin sa ating mga viewers at listeners? Ayan, magandang araw, Wilmer. Magandang araw din naman sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Talagang napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon kasi maraming mga kabataan na naghahanap ng paraan paano sila makakaiwas sa pornography, paano mananatiling pure, Kaya nga, samahan niyo po kami sa ating talakayan ngayong oras na to. At sana ma-bless po kayo at i-share niyo din naman sa ibang mga tao pa. Yan, salamat po ulit, Ma'am Jazel. At syempre, gusto rin natin na pasalamatan at batiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook page natin na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganoon din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. Siyempre, hindi rin natin kakalimutan ng mga nakatutok ngayon sa ating telebisyon sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At siyempre, sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat at ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyo pong lahat. Iniimbitahan pa rin po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow, i-like at i-share ang ating live broadcast ngayon upang marami pa ang makinabang at ma-bless din sa mga makabuluhang topics na ating pag-uusapan. At kung meron naman kayong mga tanong o karagdagan mamaya sa ating mga discussion, ay huwag po kayong mag-atubili na i-comment yan sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers to. 0917-5643-777 para po yan sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Yan, makikita niyo po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. At ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay nga how to stay pure and stay away from pornography. So kung sa tingin po ninyo ay meron kayong kaibigan na papalulong sa ganitong mga klase ng mga pabisyo o kaya kayo ay isang magulang na may ganitong klaseng anak, para sa inyo po ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama, patuloy na kami po ay sumasangguni sa iyo. Humihingi ng tulong na ikaw nawa ang siyang manguna sa amin, lalo pa nga sa aming isang maselang bagay na pag-uusapan ngayon. Nais namin na makapanatili sa iyo sa digital age na ito at patuloy nga nawa na ikaw ang magturo sa amin ng mga kaparaanan at magbigay linaw din sa amin. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan ngayon upang kami matuto sa iyo. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So ngayon nga magpapatuloy tayo sa ating pinag-uusapan, no? Last time pinag-usapan na natin ng konting intro dito sa online pornography at nakita natin kung ano yung mga effects nito
sa ating mga kabataan, lalo na sa kanilang mga isipan, sa kanilang pakikipagrelasyon, sa kanilang pananaw, sa kanilang buhay, maging sa pananaw nila sa Diyos. At tatanungin natin ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit nahihirapan ang kahit sino na lumayo sa mga klaseng ito, pornografiya, na alam natin na hindi naman makakatulong sa atin? Totoo. Kasi, Wilmer, meron kasing may something sa pornography na talagang nakakaakit para sa atin. For example, kung narinig din natin, di ba last time, yung dopamine na tinatawag, na talagang every time we look at pleasurable things, which is sa pornography nga, ay na-activate yung happy hormone or dopamine hormone sa katawan natin, lalo sa brain natin, na nag-ienganyo sa atin to keep on looking for it, to keep on searching for it, kaya babalik-balikan. Kaya ang hirap-hirap iwasan para sa atin. Kasi naaalala lagi natin yung pakiramdam na yun, ano? And then, yun nga, kapag lagi pa tayong stress, ano, tapos nasanay tayo na yun yung pinupuntahan natin o yun yung gawin natin. Every time na may stress tayo, so talagang lalo tayong hindi makaiwas sa pornography. Kasi yun at yun yung pinupuntahan natin every time na na-stress tayo. Maliban na lang kung talagang na-resolve natin yung mga pinag-uugatan ng stress natin. Ano? And then, pag naging habit na kasi yun, ang hirap-hirap alisin ng habit. Ano? Unless talagang magiging very intentional tayo na baguhin yung habit natin. And then, napakadali nga kasi siyang i-access anytime, anywhere. Maliban na lang ka talaga kung aalis ka sa lugar mo at pupunta ka sa isang lugar na wala talagang internet, na wala kang cellphone, possible, ganyan. So, dahil accessible siya, talagang maakit ka talaga to go back to it, to keep on doing it. Ano? And isa pa, kapag hindi ka masyadong educated, kung ano talaga yung masamang epekto nito sa'yo at sa relasyon mo sa iba, parang hindi ka rin mamomotivate na iwanan yun o iwaksi yun sa buhay mo. So, napakahalaga na naging aware tayo and educated tayo of the negative effects nito sa buhay natin. And yun nga, kaya mas madali siyang puntahan kasi the society, yung paligid natin, lalo na kung wala ka sa Christian realm or sa Christian society, sa secular world ka, napaka-accepted lang siya. Parang it's a norm, ano? Alam mo, even yung mga shows nga ayoko na magbanggit ng mga pangalan ng shows, ano? Yung parang normal lang na may dancers sila, na halos wala nang sa plot, parang ganun, di ba? So, parang, totoo ba yun? Okay lang ba yun? Na parang karaniwang mga gawain o karaniwang araw, pero ang suot mo ay parang pang swimwear, di ba? Parang mga ganun. So, kasi nanonormalize na sa culture natin, sa environment natin, yung mga gantong mga imahe, gantong mga pictures, gantong mga itsura, which is related sa pornography. And then, lastly, meron kasi talagang hormones sa katawan natin na every time we view pornography is talagang na-excite yung hormones na yun, kumbaga sa lalaki testosterone, yung mga ganon, na kapag yun ay laging na-activate, parang hahanap-hanapin mo, parang ganon. And talaga namang it's very, very dangerous kapag patuloy na ginawa yun, So, ang dami-dami talagang mga nakakapanghila sa'yo to go back to pornography kahit gusto mo nang takasan, kahit gusto mo nang iwasan. Kaya, I know the battle is real para doon sa mga tao na gustong ma-overcome itong addiction nila sa pornography. Medyo napag-usapan nga rin natin last time na kasi i-design talaga to ng Diyos na it is supposed to be good, di ba? Kasi gift to ng Panginoon na sa tamang panahon, kapag nasa loob na ng marriage, ay talagang magiging, kumbaga, para sa mga mag-asawa. Kung paano sila maging one, hindi lang emotional yung oneness nila, hindi lang spiritual yung oneness nila, kundi maging physical, meron ding aspect ng oneness pagdating sa mag-asawa. At kaya nga, gift yon na dahil ang Diyos ay pinagmumulan ng kasiyahan, ng pleasure, part yun ng ini-offer ng Diyos pagdating sa within the marriage, di ba? So, kaya pag sinabi natin, Wilmer, na pornography na, it's a distortion. Distortion ng gift ng binigay ng Diyos. Diba? So, kaya parang makikita natin na meron talagang something good at pleasurable doon, pero hindi yung dinesign ng Diyos para doon sa distorted na
ini-offer ng media, Mhm. ng mundo, at katulad na sinabi mo, no, madalas na nakikita natin na parang nagiging normal na Totoo. lang sa Mm. paligid natin sa panahon Mm. natin ngayon. So, habang nakikita natin yung lahat ng yon at nakita natin na nagiging normal nga sa mga Mhm. tao ngayon, paano kaya yung mga taong gusto na nilang bumitaw dito, gusto nilang umalis, nakita nila, na-recognize nila hindi ito ang tama, naapektuhan maging relationships ko, paano ako nakikipag-deal sa mga tao, at lalo sa mga tao mahalaga rin sa akin. Ayoko na nito. Paano kaya yung mga paraan para maputol yung cycle ng pagkonsumo sa mga ganitong klase ng mga materials sa internet? Mhm. Wilmer, it's a process, Mm. And pag sinabing it's a process, hindi siya mabilisan Mm. na, I could overcome this in an instant, in one night, parang gano'n, na ganun kadali. No, it's a process. So, una sa lahat, dapat ma-realize natin yung problem, no? Yun nga, sabi nga, the first step to solving a problem is to identify it. Yung i-admit natin, aminin natin na talagang problema ito, na talagang there's something wrong with me at meron akong dapat gawin. At the same time, aminin natin na merong root cause ito at kailangan nating i-resolve yung root cause na yun. Bakit tayo pumupunta sa ganong gawi? Parang ganon. Alam mo kasi, Wilmer, sad to say, yung mga namomolestya nung bata pa sila, mas prone sila sa ganito. Yung mga may experiences ng sexual abuse, ika nga, parang dahil na-open na yung mind nila, dahil nga na-experience sila, parang ang dali-dali na sa kanila to be attracted to those kind of things, and then parang hinahanap din ng katawan nila, and then yung pleasure and all, and then yung hormones nga na tinatawag natin, Kaya sobrang, I believe yung mga tao din naman na ganun, tapos na-realize nila na yun yung root cause. Ang hirap para sa kanila kasi kailangan i-process din nila yung trauma nila yung mga naranasan nila in the past, imagine. Kapag hindi nila na-process, hindi nila na-manage, maaaring sila rin maging perpetrator in the future, diba? Yun na nga. Tapos, or pwedeng ma-continuous yung abuse sa kanila ng ibang tao naman, parang ganun. And then, parang manonormalize din sa kanila yun na okay lang to. Kasi, alam mo yun, normal na sa'yo yung nangyayari with the pornography or online pornography na nakikita mo, parang ganun. Hanggang sa, ikaw, na-destroy ka na as a woman, as a person, dahil nga, ipinractice mo na din, parang gano'n, which is yun yung mga worst case scenario, na sana hindi humantong sa gano'n, na you even practice what you see, di ba? So, yun yung una, aminin talaga natin and i-accept natin na there's something wrong and we need to deal with the issues, yung pinaka-ugat ng issues na to, bakit natin ginagawa ito. Yung sa mga mabababaw na dahilan naman, kasi stress lang sila, ganyan, kaya nila ginagawa ito, or panglibangan lang, ang ganyan. And then, deal with your stress. Parang deal with your boredom or something like that. Anong pwede mong gawin with your boredom kesa ito yung gawin mo. Parang ganun. And then, meron ding paraan like alisin natin yung mga trigger or yung mga tukso. Alam mo, minsan kasi merong mga kahit picture lang, alam mo yun, makita mo lang yung picture na hindi naman as in sobrang bold or porn, ganyan. Pero natitrigger ka, parang ganun. So, hahanapin mo yung mas heavier na na pornography, parang ganun. So, aalisin mo yung mga trigger na yon and umalis ka din sa mga sitwasyon or mga situation or mga scenario na mas maiengganyo ka, to do it or to watch pornography. So, iwasan natin yung mga ganong mga videos, images, ng social media content. And kung meron din tayong mailalagay na mga pang-block ng mga bagay na yun, mas maganda. And yun nga, kailangan palitan natin yung mga activities natin, gawin natin mas kapaki-pakinabang yung mga activities natin. Kasi nga, again, kagaya ng mga last or previous seasons natin or topics natin, sinasabi natin na kapag nagiging idle tayo, yun yung time na the evil one is doing something or kinukuha ng Satanas, yung mga idle time natin para gamitin sa mga hindi magagandang mga gawain. Ayan. And then, mahalaga din na meron tayong mga mentor or kaibigan na talagang mako-confide natin yung mga struggles natin at makakatulong sa atin to overcome yung mga struggles natin. Alam mo, importante yun, Wilmer. Kasi kung wala tayong nakakausap about it, sasarilihin lang natin, tapos tayo mismo, hindi naman natin alam kung paano i-resolve ito o ma-overcome to.
ang hirap. Parang hindi mo alam kung anyway, kasi mahalaga yung minakaintindi sa'yo. Alam mo yun? Pero pagdating sa aspeto na to, I mean, katulad ng last time sinabi natin na tabu itong topic na to, lalo na sa ating mga kabataan, parang hirap na maghanap ng someone na maintindihan to. Totoo. Diba? Na nang walang halo na panghusga. Yun yung gusto ng iwasan ng mga kabataan. O kahit sino na sumasailalim sa ganito, diba? Ano kaya yung pwede nating isipin na paraan para maghanap ng someone na talagang mukhang makakaintindi naman to? Or magiging kapartner ko in a sense na kapag makakatulong sa akin para mabalik sa accountability ko. Yung ganun klase, may paano ba yung mga dapat na isipin nila natin? Una sa lahat, Wilmer, mas safe yung same gender. Yun yung una sa lahat. Pangalawa, kung pwedeng mas older sa'yo, much better. Kasi ibig sabihin, maaring nalagpasan niya na yun o may mas marami siyang experience o marami siyang alam on how to cope up with this or to overcome it, ganyan. And pwede mo rin i-check yung, I don't know if you could discern it, pero yung spiritual maturity ng tao, And usually, mahanap natin talaga yan sa mga churches natin, yung mga spiritual mentors and leaders natin. Yun yung mas madali na makakapag-confide tayo ng mga ganitong mga issues. Kasi naiintindihan nila na since we are Christians, since we are, we know God and alam natin na this is against the will of the Lord, then mas maiintindihan nila bakit nag-struggle ka and ano yung mga pwede nilang itulong sa atin, i-advise sa atin. Especially mayroon talagang training pagdating sa ganito. Mga counselors natin, mga chaplains natin. Meron silang, kumbaga naiintindihan nila kung paano i-approach yung mga ganitong klase. Kaya kailangan lang natin talaga na mag-open up sa mga tamang tao na pwedeng makatulong sa atin. Diba? Alam mo, minsan, nahihirapan yung mga kabataan na mag-confide sa parents nila. Kasi yun nga, sabi mo, takot sila na mahusgahan o takot sila na mapagalitan. Ayan, parang ganun. Pero this is a challenge to our parents na are we the kind of parent na hindi tayo para mag-tolerate pero para maging understanding, welcoming sa kung ano mang maririnig nating struggles ng mga anak natin. And ang laking factor kapag yung mga bata will be able to share or discuss this to their parents talaga. Ang laking tulong, kumbaga. So, kailangan, katulad yung sinabi mo last time, no? Mahalaga na at early age, ini-open mo na sa mga bata na okay lang magsabi ng mga bagay na tungkol dito. Diba? Na naintindihan nila kung ano yung mga bagay na dapat nilang suotin, ano yung mindset, bakit nila dapat gawin yun. Last time naalala ko yung sinabi mo. No? Kaya, nagiging na yung pagkakaroon ng openness sa loob ng family ay hindi instantly lang din nangyayari. Kumbaga, intentional na isineset ng magulang, mag-asawa, kung ano yung magiging openness na mararanasan sa loob ng family. Hindi yung, dapat kasi ini-open mo, pero paano kayo open kung ganito naman yung family natin? Diba? Parang hindi tayo masyadong papakailaman sa isa't isa, palaging busy ang bawat isa. So, kailangan talaga na intentional na naglalaan ng time at ng mga situation yung ating mga magulang para maging open yung ating mga anak pagdating sa ganito. Totoo. Saka alam mo minsan, meron nakwento sa akin na elementary pa lang minsan may phone ng elementary students. Yung elementary student, may pinakita sa ka-classmate niya na pornography. And then, buti na lang yung bata, nalaman ng magulang, nagsabi sa magulang niya, 'di ba? What if yung bata hindi siya open? Hindi siya open sa mga magulang niya. And then they just keep it to themselves and nag-enjoy sila na sila lang, parang ganun, to the point na maybe they have explored or what. Nakakalungkot, 'di ba? Imagine, even at a young age, it could happen. So, mahalaga talaga na may open communication sa family. Makakatulong talaga yon para ma-educate yung mga bata and para maturuan kung ano yung tama at kung ano yung mali with regard to this pornography. And then yun nga, mas maganda na mabago natin yung mindset natin at mas maging aware tayo sa sarili natin. Kumbaga, kung gusto talaga natin maiwasan to, maging serious tayo with our goal na talagang iwaks ito sa buhay natin, to really overcome this, dahil na pag alam natin yung mga negative effects na madudulot nito para sa atin. And then finally, you could also make an emergency plan kapag dumating na sa point na nandun na yung urge,
kung pwedeng lumayo ka dun sa device mo, or lumabas ka, mag-exercise ka, ayan, or mag-pray ka agad-agad, or you call your accountability partner. So, mga emergency plan yun na talagang desperate ka not to do it again, So, you do something about it, Kasi, pwede na talagang aware ka and intentional ka na hindi mo na gagawin yun or hindi mo na uulitin. So, meron ka mga backup plans para hindi mo na maulit yun. And those are the practical ways. Tumawag ka, lumayo ka. Meron talagang, talagang practical na mga paraan. Totoo. Minsan kasi sinasabi na iba, ay pinag-pray ko naman, tapos wala ka naman plano kung paano mapanagumpayan, di ba? Hindi mo nire-recognize kung ano yung mga triggers mo, hindi ka lumalayo sa mga lugar na alam mong yun yung magdudulot sa'yo para lalong matukso, di ba? Kaya makikita natin, habang hinahaluan natin na nagpipray tayo, nangingi tayo ng strength sa Panginoon na makapanagumpay, meron din tayong practical na mga ways para paano to maiiwasan, paano ako hindi matitrigger, paano ako hindi mai-stimulate nitong mga bagay na nakikita ko sa paligid ko, di ba? So, yun nga, pero along the way, we could, parang minsan nagpe-fail tayo, pero huwag tayong susuko. Alam mo yun? Parang stand up on your feet again and try it again na paglabanan mo yung addiction na nararanasan mo, Kasi pag sumuko ka na, wala na, parang mahirap, So, keep on trying, And I believe there is a way out. Kasi patuloy nating malalaman kung ano yung mga techniques that works in us, yung mga strategies na nag-work para sa atin, para ma-overcome natin to. For example, kung ang trigger mo ay tuwing gabi, parang ganon, then ang laking tulong kung ilalayo mo talaga yung cellphone mo sa bedside mo, parang ganon. Kung ilalagay mo yung cellphone mo sa, hindi abot ng kamay mo, para makatulog ka na lang and then you will forget about it, diba? Pero kung alam mo na nga natitrigger ka pag gabi, tapos katabi mo pa yung cellphone mo, parang hinahayaan mo lang, diba? You're not intentional in overcoming it, parang ganon. So kung ang issue naman is yung relationship mo with your partner, baka mas maganda mapag-usapan nyo. Bakit ka naghahanap sa iba o ng pornography, baka may issues kayo. So you need to talk about it. Parang ganun. Kumbaga, siya na lang yung maging accountability partner mo, yeah, diba? Totoo. Para makakapagtulungan pa kayo. Makakatulong din para mas lalong lumalim yung relationship as a ninyo partner. Totoo. Yan. So, napakaganda nung unang part ng ating discussion, no? Nakita natin yung iba't ibang bahagi kung paano nga ba lalong na humaling ang mga tao dito sa online pornography. Pero nalaman din natin kung ano yung ibang mga paraan, paano mapanagumpayan, o ilang mga ways paano tayo maka-overcome. Gusto ko i-share itong matatagpuan sa Romans 13:14. Ang sabi dito, sa halip, isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa nito. So, kailangan natin gawing layunin ang pagsunod kay Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay upang mas maprotektahan ang ating sarili mula sa mga tukso. So, napaka-insightful na ating mga napag-usapan ngayon, pero bago tayo magpatuloy, magkakaroon tayo ng short break. Ganun pa man, kung meron po kayong mga tanong o mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section or di kaya i-contactin po ninyo ang mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Yan, makikita po ninyo yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Pero bago tayo magpatuloy, ay tayo po naman ay makakarinig ng magandang isang magandang awitin. But a question on your mind, am I worth saving anyway? I see you child for who you are. Know that sin has left these ugly scars, but I know you were meant to be, and my love will set you free. So come weary child,
abide in my love, hide in my love that pushes me away, ashamed and afraid. I know who you are and I love you anyway, my child. So bring me all your wants and needs. I promise they can't burden me. For desperate one cannot exceed my care for you. And bring me all your doubts and fears, the hurt you haven't faced in years, the wounded heart you stuffed inside, the tears you've tried so hard to hide. So come, weary child, rest beside me for a while. I know your care, the burdens that you bear. Abide in my love, hide in my love, and push me away, ashamed and afraid. I know who you are and I love you anyway, my child. So come to me just the way you are, though you've fallen hard and wandered far. Stop trying to be so brave, so strong. It's okay to cry, child. Tears aren't wrong. So come, weary child, rest beside me for a while. I know your care, the burdens that you bear. Abide in my love, hide in my love, and push me away, ashamed and afraid. I know who you are and I love you anyway, my child. Yes, I love you always, my child. Welcome back po sa ating What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Strito at ang ating special guest na si Ma'am Jazel Diaz. At kanina nga, marami tayong mga natalakay tungkol sa ano ba yung mga dahilan kung bakit na humaling ang mga tao dito sa online pornography. Pero nakabanggit din natin yung ilang mga paraan paano natin maiiwasan itong mga ganitong klaseng mga tukso na ating nararanasan, no? Pero nakita natin yun yung mga immediate na dapat natin gawin. Pero ano kaya yung mga pangmatagalan o long-term na mga paraan para mapanatili natin yung purity natin sa mundo na punong-puno ng temptation, lalo dito nga sa digital world? Yeah, alam mo, Wilmer, kung purity ang usapan, it really calls for commitment talaga and relationship with God. Kasi bakit ka magiging pure? Kasi you want to be holy sa mata ng Panginoon, sa mata din ng ibang tao, if possible. So we want to remain yung pagiging sanctified natin, kasi yun din naman yung will ng Panginoon para sa atin. So it takes a lot of commitment talaga, and tamang mindset, tamang thinking about purity, and then yung marami pang mga practical steps about it. So una, kailangan palalimin talaga natin yung relasyon natin sa Panginoon. And at the end kasi talagang, since God is holy, siya yung pinanggagalingan din naman ng kalinisan natin, ng purity natin. So that's the only way alam mo yun? Kasi siya din naman yung maglilinis sa atin kung sakali dumating na tayo sa punto na we feel so unclean, or impure. Siya din naman yung maglilinis sa atin, Tsaka yung desire natin to be holy ay response natin dun sa pagliligtas na ginawa na niya sa atin, di ba? Totoo yun. Kung matatandaan natin yung story nung woman sa
Matthew, di ba? Yun nga, yung si Mary Magdalene, na siya ay nilinis ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon. Yung time na babatuhin na siya ng mga tao dahil nga sa adultery, act of adultery na kinakitaan sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoon ay kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Tapos unti-unti umalis yung mga tao. At ang sabi niya, sino yung nag-a-accuse sa'yo ngayon? Sabi ng babae ay, wala na, Panginoon. At ang sabi ni Jesus ay, go and sin no more. So, ibig sabihin, makikita natin yung desire natin na manatili na banal sa harap ng Panginoon, malinis sa harap ng Panginoon, ay response natin doon sa paglilinis na binigay niya sa atin. That's true. So, hindi tayo magmamalinis para maging malinis sa harap ng Diyos, kundi nilinis na tayo ni Kristo at out of faith doon sa paglilinis na yon, gusto natin na makip yung cleanliness and purity na yon dahil unang-una sa lahat, binigay na yun ni Kristo sa pamamagitan ng dugo niya para sa atin. Alam mo, Wilmer, meron ako nabasa na aklat na ganun yung karanasan niya na ang dami niya mga past mistakes, ang dami niyang impurities na nagawa in the past. Pero nung nakilala niya yung Panginoon, she believed with all her heart and through faith na nilinis siya ng Panginoon. And though, alam mo yun, hindi na siya virgin, something like that. Parang nung tinanggap niya yung Panginoon, she claims that she is pure again and ready to live a clean life again. Alam mo yun? It takes a leap of faith talaga, and it takes a deeper relationship with God para ma-realize mo that you could be made clean again. In spite of the fact na ang dami mong masasamang mga pangyayari or mga ginawa in the past, diba? So mahalaga to stay pure and to recognize the purity coming from God na binigay sa'yo ni God, is talagang yung isang relasyon, malalim na relasyon sa Panginoon. So magbasa tayo palagi ng salita ng Diyos. If we could read mga books or mga spirit of prophecy writings na talagang maglilid sa atin into purity or into pure thoughts din naman, then why not, And then, alamin natin yung sarili natin kung ano yung mga temptations na nagtitrigger talaga sa atin para proactively makaiwas tayo dun sa mga temptations na yon, Yeah, we could use filters, website blockers para hindi na tayo ma-expose dun sa mga pornography na yan. And ang napakahalaga talaga ng awareness, na dapat alam natin yung sarili natin, nababantayan natin yung sarili natin. And syempre, through the working of the Holy Spirit, kailangan natin ng self-control talaga and disiplina sa sarili. Wag nating hayaan na dahil meron tayong nararamdaman na gusto nating yung pleasure, gusto natin, talagang we will go with our impulses. No. Kailangan talaga mag-control tayo ng mga sarili natin. We could also put strict personal rules sa buhay natin. For example, alam mo, Wilmer, nung kabataan ko, madalas sinasabi ng father ko, yung mom ninyo, yung mother ninyo, nung kinasal kami, saka lang siya, the term is, saka lang siya na-de-virginize, parang gano'n. So, meaning, my mom stayed virgin until they get married. And dahil paulit-ulit na binabanggit sa akin, ng parents ko yun, ng father ko sa amin, na magkapatid na babae, parang it sticks to my mind na hanggang paglaki ko, hanggang sa magkakaroon ako ng mapapang-asawa, that's the only time that I will give my virginity. Kapag nagkinasal na ako, may asawa na ako. So, ang laking bagay nun para sa akin to stay pure in terms of my virginity, And kung pwede lang talaga na magkaroon tayo ng mga ganong thinking or mindset at paniniwala na, our sexual intercourse is only in marriage, then mapaprevent natin yung mga impurities sa buhay natin, At the same time, with that, in connection with pornography, so that means also na may mga content na hindi para sa mga, alam mo yun, unmarried couple or unmarried persons. May mga content na hindi dapat makita ng mga taong, wala pa sa mag-asawang stage, parang ganon. So, ako bata pa lang, alam ko na yun, Wilmer. Kasi nga, patuloy kaming sinasabihan ng mga magulang namin na these are not for kids. This is an adult thing, parang ganun. And I don't know kung paano natin nalaman yun ng na talagang alam natin na hindi dapat binuview ito ng mga bata. Parang ganun. So, ganun din, sa panahon natin ngayon,
palakasin din natin yung mga relasyon natin sa mga mabubuting tao, like, our parents who are accountable to us, And with that, try din talaga natin na sumali sa mga grupo na kung saan magiging accountable in our purity journey. Alam mo yun? Sa pagpapanatili ng holiness, ng sanctification natin and all. So kasi kung pare-pareho tayo na mabubuti yung mga values natin, yung peers natin, then we won't be led dun sa mga maling mga gawain, no? Especially the premarital sex and all of that. Kasi totoo, minsan sa barkada rin nakukuha, no? Sa barkada nagsisimula, So talagang we need to also choose yung mga kasama natin, mga tao sa paligid natin, Kasi kung wala namang silang ganung thoughts, yung mga kaibigan natin, yung mga kasama natin, then we won't also have the same thoughts, diba? And of course, since meron na tayong mga, kunyari, nagagawa na natin siya, kailangan talaga natin na ilipat yung energies natin to things that are more noble, to things that are more productive and talagang mas kapuri-puri sa Panginoon. Sabi ko nga, 'di ba, ang hirap kasi pag walang alternative. Ang hirap pag may tinanggal ka tapos wala kang pinunan, parang ganon. And then baguhin natin yung pag-iisip natin about purity, na ang purity is not about bawal. It's more on being set free. Malaya ka kasi, malaya kang i-embrace yung self-respect mo. Malaya kang i-embrace yung self-worth mo bilang tao. At alam mo kung gaano ka kahalaga yung value mo as a woman, as a person, or even as a man, Kaya nga, papanatilihin mo yung purity mo kasi alam mong valuable ka. Alam mo na you're not that cheap, to go on this kind of, actions na hindi makakalwalhati sa Panginoon. So maganda na ganun ang thinking natin sa sarili natin. We value ourselves, we respect ourselves and our body at the same time, And yun nga, whenever we fail, isa lang ang masabi ko, whenever we fail, don't give up. Talagang lagi mo i-claim yung yung forgiveness na binibigay ng Panginoon. And then i-claim natin na Jesus through His blood could cleanse us from all our unrighteousness. Kasi yun naman yung promise ng Panginoon sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Alam mo yun? Ang hirap kasi parang minsan nadadown na talaga tayo. Parang hindi mo na alam kung paano magsisimula ulit. Pero it starts with forgiving yourself and then claiming the forgiveness ng Panginoon talaga sa buhay natin. Kumbaga sa kung sa lahat man ng sinabi mo ay makalimutan nila yung last part na yun. Yeah, totoo. Yung kapag tayo ay nadapa, pwede pa rin tayong bumangon ulit dahil ina-accept pa rin tayo ng ating Panginoon, di ba? So makikita natin na hindi tayo magsusumikap na maging banal para maging katanggap-tanggap tayo sa harap ng Diyos, kundi tinanggap na niya tayo in the first place. Result na lang yung ating pagpapasakop sa Kanya para tayo maging banal. So, kung nadadapa tayo, siya pa rin ang magbabangon sa atin. Kung tayo ay nag-fail, siya pa rin yung tutulong sa atin. So, sa halip mas lalo tayong lumayo sa Kanya sa time ng pagkadapa, mas lalo tayong lumapit sa Kanya dahil siya lang yung makakatulong sa atin sa times ng pagka-failures natin. Yeah, alam mo, Wilmer, we are visiting before yung mga abused women sa isang facility ng DSWD. And talagang we minister to them through the Word of God. Talagang sinasabihan namin sila na in spite of the fact na they feel shameful, they feel a lot of guilt, Some of them have become prostitute in the past, parang ganon. They have used their bodies improperly and in sexual immorality and all of that, ganyan. Through the Word of God, talaga namang naranasan nila yung peace in spite of the fact that they have made a lot of mistakes. Nararamdaman nila na they could start anew. Alam mo yun, pwedeng magsimula ulit kahit na ganun kadilim yung mga karanasan nila in the past. Na in spite of the fact na feeling nila madumi sila physically and talagang immorally, ganun, ay pwede silang i-embrace ulit ng Panginoon. Amen. To be a better person at magpatuloy sa panibagong buhay talaga na kasama na si Kristo. Amen. And so, makikita natin na sa time natin yan,
tunay nga na readily available, Mhm. accessible, yung mga ganitong klaseng hindi makakatulong na mga materials. Totoo. May mga paraan ba paano natin maiiwasan to in a sense na mahaharangan natin na hindi maging available sa atin to, itong lalo na sa internet, yung mga ganitong klase na pornographic materials? Yeah, kasi totoo, hindi rin naman natin maiwasan from day to day to use online or to use, digital things, ano. So, meron tayong mga website blockers talaga and filters na pwedeng magamit para hindi tayo maka-access ng pornography, no? Meron ng tinatawag na Covenant Eyes. Ito yung nagmo-monitor ng online activity, tapos nagpapadala ng report sa ating accountability partner, ano? Meron din Black Site para naman sa Chrome and mobile na nagbablock talaga siya ng specific website and apps na merong adult content. And then merong Cold Turkey, nagbibigay ng matinding blocking features na mahirap siya i-bypass, ano? So, ang dami. And then OpenDNS, Family Shield, na nagbo-block din ng mga adult content sa buong Wi-Fi network na meron ka. So, hanapin lang natin to online, ano? At makikita natin na marami tayong mga pwedeng gamitin ng mga pang-block ng website or ng mga apps, ayan. Meron din na pwede natin activate ang safe search features ng mga search engines natin and apps natin. Meron yan. Sa Google Safe Search, yan, i-filter ang adult content nun sa Google Search. Ganun din sa YouTube, merong restricted mode para maiwasan yung mga suggestive content na yun sa YouTube na yun. And then sa Instagram din, sa TikTok, merong sensitive content control para mabawasan din yung mga exposure sa mga ganung post, ano? So, puntahan natin yung mga settings at hanapin natin yung safe search, ano? And then, pwede nga tayong gumamit din ng mga accountability apps na tinatawag, na kung saan, example nun is yung Accountable to You, na nagmo-monitor ng online activity at nag-aalerto sa yung partner kapag merong suspicious content, ano? Meron ding Ever Accountable, na mahusay din siya para sa mga grupo at mag-asawa na gusto magtulungan in terms of purity, ano? Meron ding Bark, merong AI-powered monitoring na tumutulong sa pag-filter ng adult content at nag-aalerto sa parents din or accountability partners. Yan. So, pili lang din tayo ng accountability partner natin. Talagang alam natin na supportive sa atin in terms of our goal to be pure, you know. And then, yes, yung mga smartphone natin, i-customize natin yung settings para mabawasan yung mga temptations, ano. Pwede nating lagyan ng iPhone screen time, and then, or Android digital well-being para limitahan yung mga oras sa mga apps at mag-set ng content restrictions. Pwedeng i-disable ang incognito mode gamit yung family link, and then alisin ng mga apps or browser na madalas maging sanhi ng temptation kasi alam naman natin kung ano yung mga, alam mo yun, nakakakos ng ganito mga temptation ng mga apps, so tanggalin na natin. And then gamit tayo ng AI-based content moderation tools. May mga bagong AI-powered tools na kaya i-detect at i-block talaga yung pornographic content sa iba't ibang devices. Example, yung Canopy. Yan, gumagamit ng AI upang automatic i-blur or i-block yung pornographic images sa real time. Meron ding Truple or TRUPLE AI monitoring na nagpi-filter ng adult content mula sa even social media, messaging apps, and browsing history. Ano? And then, i-set up natin yung digital environment for success. Meaning, iwanan natin yung phone sa labas ng kwarto bago matulog kung kaya natin, ano? Or ilayo talaga natin sa kamay natin. And then maglagay ng wallpaper or reminder din sa phone or na nagpapaalala ng commitment natin with regard to purity. Gamit din tayo ng productivity apps like Notion, Trello, Forest app para mas maging busy tayo at hindi tayo madaling matempt. So, if we could try also to be on open spaces kapag online tayo para, kasi pag private, mag-isa lang tayo, mas natatempt tayo, no? Pero if we are on public places, parang mas less yung temptation to go on those sites na hindi dapat nating pinupuntahan. So, ibig sabihin, ang daming kaparaanan na pwede nating gawin to actually be or to avoid, pornographic contents. Kung talaga magiging very intentional lang tayo and decided to go away with it. Ako bilang parent, I'm very, very intentional na hindi ma-expose ang mga anak ko in this kind of content. Especially, napakabata pa nila ngayon.
Yan. So, napaka-informative nung part na yun, no? Napakarami pala talaga ng mga pwede nating gawin para hindi natin mapuntahan yung mga sites na alam natin na hindi makakatulong sa atin. And mga settings ng phones, kahit pala sa atin sa internet, pwede natin iset yung safe search na mga settings na yon, at pwede rin mag-install gumamit ng mga iba't ibang mga apps na isinadjust ninyo kanina. So, sa mga susunod, meron pa tayong parang pang-specific talaga na para dito na topic, no? Tech versus tech. Pero makikita natin na meron talaga mga kaparaanan para ating mapigilan na tayo ay ma-lead into temptation, lalo na dito sa digital world na ginagalawan natin ngayon. So, napakahalaga ng mga bagay na napag-usapan natin ngayon, no? Pero syempre, gusto rin pa natin malaman kung ano yung insights ng ating mga kabataan about sa topic natin today. So, kabataan, what do you think? Naniniwala po ako na kailangan po talaga ng self-control sa gantong mga pagkakataon. Though minsan mahirap na pigilan, pero ako bilang estudyante kapag kailangan ko mag-focus sa pag-aaral ko, ino-on ko yung do not disturb para talagang hindi ko makita yung mga notifications. And minsan pinapatay ko na lang yung cellphone or to turn off yung internet. Para sa akin po as a student, sa personal opinion ko po, is pagka may nag-notification sa akin sa phone ko na something important or not important, titignan ko lang po kung importante ba siya o hindi. And if important lang, mag-check lang, tapos okay, balik na ulit sa ginagawa. And sa totoong advice, advice para sa iba, if may important ka na ginagawa or para hindi ka ma-distract sa mga ibang sites, is instead na mag-open ka ng internet, mas maganda mag-open ng sa Bible or magbasa ng mga word ni God or ni Ellen G. White. Yan, maraming salamat sa ating pong mga kabataan na nagbigay ng kanilang mga opinion about sa topic natin today. So, Ma'am Jaisel, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga isinare ng ating mga kabataan? Nakakatuwa, kasi aware din naman sila na temptations are there, especially pag nag-online ka, ganyan. So, kung as much as possible, maiwasan through, Bible reading, or reading other books like the Spirit of Prophecy books, why not, diba? So, as much as we can, talagang, kung pwede, wag na lang mag-online, at talagang dun tayo sa mga physical na aklat o mga bagay na gawain like the literal one, the real one, hindi sa virtual world, then much better. Although parang sinagot nila ay hindi particularly tungkol sa pornographic material, kundi yung mga bagay na hindi makakatulong sa kanila. Nagsiset sila ng boundaries sa mga bagay na hindi makakatulong sa kanila pagdating sa digital world. Pero makikita natin na mahalaga na katulad ng sinabi nila, gumagawa tayo, intentional tayo na gumagawa ng boundaries. Kapag meron tayong gusto na magawang makapagpakinabang, gusto natin maging productive, huwag nating hayaan na ma-lead tayo na ma-distract ng mga pinapakita, mga notifications ng digital, ng cellphones natin, ng internet o ano pa man, kundi maging intentional tayo na mag-set ng boundaries. At same din, maging sa pornographic materials, kailangan natin mag-set ng boundaries or yung ating attention na ilid natin sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Yeah, and I believe ang pinaka-key point kasi, Wilmer, is a relationship with God. Kasi talagang mababago yung taste buds mo eh. Parang yung kay Mary Magdalene nga na story na sabi ni Jesus, go and sin no more. Na right after then, nung na-meet niya na si Kristo sa buhay niya, hindi niya na inulit yung mga ganung bagay. Kasi talagang nabago na yung buhay niya, nabago na yung gusto niyang gawin, nabago na yung pagkatao niya dahil meron na siyang Jesus at Kristo sa buhay niya. Ang laking factor nun, Wilmer. Amen. Na sa lahat ng mga nag-struggle ngayon sa gantong mga challenges, if we could only cling onto Jesus at hayaan natin na si Jesus yung kumilo sa buhay natin, it could really, really do a drastic change sa buhay natin. To the point na we would lose taste to what the world is offering to us. Amen. Amen. So, yan, napakaganda, napakahalaga ng mga bagay na na-discuss natin ngayon, no? Ang pagiging pure sa panahon natin ngayon ay isang hamon, di ba? Ngunit hindi ito imposible.
Sa tamang disiplina, accountability at pagkapit natin sa Diyos, maaari tayong manatiling malinis sa ating isipan at puso. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, walang tukso na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Ngunit tapat ang Diyos na hindi niya ipinapahintulot na kayo tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kasabay ng tukso, gagawa siya ng paraan upang kayo'y makaiwas dito. Sa Kanya, tunaong may tagumpay tayo. Bago tayo magtapos, hilingan natin si Ma'am Jaisel sa isang panalangin. Let's pray. Father God in heaven, we praise you that we could talk about this matter na even though hindi madalas na pag-uusapan, Panginoon, pero you give us this time to talk about it, and we're praying na nawa natutupo ang aming mga tagapakinig, tagapanood na there are many negative effects ng pornography or ng sexual immorality sa buhay namin. And if we could only overcome this, Lord, tunay po na you're offering us life that is freer, mas malaya sa mga gantong negative effects po ng mga gantong mga addiction. Nawa, Panginoon, patuloy pong bigyan ng banal na espiritu ang bawat sa amin, lalo higit ang mga nag-struggle, Panginoon, para ma-overcome po ang mga gantong addiction ng online pornography. At nawa, Panginoon, ang patuloy po na paglilinis po ninyo at pagpapatawad ang ipagkaloob niyo po sa mga tao na nakaranas ng hindi magandang karanasan in terms of sexuality, Panginoon. Nawa, O Diyos, kayo na Diyos na buhay, ang patuloy na mangusap at kumilos sa aming mga buhay upang patuloy kami mamuhay ng buhay na may kalinisan, buhay that is glorifying and in line with you, Lord. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Yan, maraming salamat muli, Ma'am Jaisel, sa pagpapaunlak sa atin na talakayin itong ganitong klaseng topic at tunay na naging mahalaga at makabuluhan sa atin ngayon, no? At syempre, maraming salamat din sa ating mga viewers at listeners. Huwag pa rin po kayo mahihiya na magtanong or mag-comment sa ating pong comment section, or di kaya i-contact po ninyo mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Huwag niyo pong kalimutan din na i-follow ang ating programa para sa susunod pang makabuluhang talakayan. Sa susunod nating episode, patuloy natin pag-uusapan kung ano ang mga benepisyo ng pag-iwas sa tech world, o ang title ay Benefits of Digital Fasting. Samahan niyo po kami muli dito pa rin sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.